Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning, FBK followers. Today, Tuesday, April 30, 2024. Our word for today can be found in Matthew 6:11, which says, "Give us this day our daily bread." Napakahirap kabisaduhin. Ang haba. Sa Tagalog ay bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. No, ito po ay bahagi ng Lord's Prayer. Kabisado naman po ng karamihan sa atin, yung Ama namin, sumasalangin ka, diba? Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. A simple prayer, which sometimes we neglect. Kasi hindi natin pinoproblema yung pagkain, di ba? Dahil tayo nasa ministry, especially tayo mga nagbi-minister, ay laging kumakain, di ba? Ikaw ay bibisita ka, pupunta ka sa isang kapatiran na binisita mo, pakakainin ka, di ba? At minsan naman ikaw magdadala ng pagkain. Kaya hindi natin hindi natin maiisip na tayo na may problema sa pagkain. Dahil gaya pag araw ng linggo, tapos ng service, magkakain na ng magkakapatiran, tapos bibisita ka na naman sa ibang kapatiran na kunwari absent o may sakit, kakain ka na naman. So sa buong maghapon ng linggo, bukod sa pagkain spiritual na narinig mo sa preaching, kumakain ka rin ng tinapay, no? At nakita naman natin na ang bakery dito sa Pilipinas ay kabi-kabila. Tumawid ka sa bawat kalsada ay mayroong bakery. Kaya yung daily bread minsan hindi natin na ipagpe-pray na o na ipagpapasalamat man lang, di ba? Minsan pagbili mo kain na kagad. Kaya dahil nga napaka-accessible ng daily bread. Of course, dito sa Pilipinas hindi naman bread ang ating staple food, kundi bigas o kanin. At tayo hindi sumasala sa oras, 3 beses isang araw nakakakain tayo. At minsan nga 5 beses pa dahil meron pa tayo snack, merienda, merindal o midnight snack. Iba 6 na beses pa. Kaya ang problema po sa ating mga nagmi-minister o nasa gawain ng Panginoon ay hindi pagkain, hindi daily bread. Ang problema natin ay paano tayo papayat. Dahil pag nasa ministry ka, minsan ikaw na hindi ka makatanggi. 10:00 na ng gabi, meron ka pang ka-meeting at kayo kumakain, di ba? Maski na siguro planuhin mo na magda-diet ka, pero dahil nga bahagi ng pag-abot mo, ng pag-reach out mo ay ang pagkain, ay ayun ang problema natin, kung paano tayo papayat. But also, in this verse, it's not only referring to the physical food or the food that we need for our physical body. It also means other needs, no? Such as in our finances, di ba? Kaya nga during 80s, ang tawag nila sa pera, bread eh. O, meron ka bang bread dyan? May ibig sabihin nun, hindi tinapay, kundi meron ka bang pera dyan, di ba? And most of all, it's also our need for spiritual. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the bread of life, di ba? So, Jesus being the bread of life, we need Him to be our daily bread, no? So kailangan lumakas din tayo spiritually. Ang kailangan natin ay ang Panginoong Jesus. And going back to what I'm saying, na bahagi nga ng pagkain ay ng minister natin, pagmi-minister natin ay ang pagkain, gaya ng sinabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God, no? Kaya kung kakain ka o iinom ka, ano man ang iyong gawin mo sa kailuluwalhati ng Panginoon, no? Kasi nga naman, bahagi ng buhay natin yung pagkain at yun ang madalas nating ginagawa. Kaya kung gagawa tayo ng mga bagay-bagay, lalo sa pagkain, do it for the glory of God. Ano ba yung makakaluwalhati sa Diyos? Kung kakainin ko ba ito ba yung makakaluwalhati sa Diyos? Kung ito ba tatanggihan ko, ito ba yung makakaluwalhati sa Diyos? Di ba,
dahil nga ang pagkain ay bahagi ng iyong pagmi-minister, kaya siguro sinabi dun sa Acts 10:15, do not call unclean that God has made clean. Huwag mong tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Ito yung istorya kung saan si Pedro, di ba, ay nagkaroon ng pangitain na mayroong isang kumot na punong-puno ng mga hayop at sabi sa kanya ng Panginoon, kumuha ka, kumatay ka at kumain ka. Sabi niya sa Panginoon, hindi ako kumakain ng mga maruruming hayop. At sinabi sa kanya ng Panginoon ay huwag mong tawaging marumi ang mga bagay na nilinis ko na. Dahil ito yung pag-uumpisang mag-minister ni Pedro, no? At yung pala ay makakabahagi niya iba't ibang uri ng tao sa pagkain. At kung mamimili ka ng kakainin mo, ay baka hindi mo ma-reach out yung tao dahil hindi niya kinakain yung kinakain mo. Paano? Yun ang unang ugnayan na pwede yung pagsamahan ay ang pagkain, di ba? Kaya sabi sa 1 Corinthians 10:27, eat whatever is offered to you without raising question of conscience. Diba? Kung ano yung ihahain sa iyo, nagbisita ka, may binisita kang kunwari ay kaibigan at hindi mananampalataya and you're trying to reach him out. At hinainan ka sa hapag niya ng dinuguan. Ang tanong, kakain ka ba o hindi? Paano kung ang conviction mo ay hindi ka kumakain ng ganong bagay? Paano mo siyang i-convince, di ba? Of course, hindi ko naman sinasabing lahat kainin mo. Eh, baka naman hilaw na karne o talagang hindi kakain ka. Aso, halimbawa, napakain sa iyo, hindi mo naman talaga kakainin yun, di ba? Pero, yung mga minsan nililimit mong pagkain para sa sarili mo, ay minsan kailangan mong makisama o kailangan mong mag-reach out ng tao at kung ano yung ihain sa iyo para hindi siya matisod, ay kakainin mo, di ba? O on the other hand, kung hindi naman niya kinakain, hindi siya kumakain, o kailangan huwag mo rin pakitang ikaw kumakain nun dahil matitisod mo siya. So, ang pagkain po ay bahagi ng ating buhay. Lalo na kung ikaw ay nagmi-minister, nagre-reach out, di ba? So soul win ay hindi pwedeng hindi mo daanan ang issue ng pagkain. No? And lastly, sabi rito, Psalms 37:25, sabi ni David, I was once young, but now I am old, yet I never seen a righteous one abandoned or their children begging for bread. Naging bata ako at ngayon matanda na ako, pero hindi ako nakakita ng taong matuwid na pinabayaan at ang kanyang mga anak ay namalimos ng tinapay. So, yun po ang kagandahan ng pagiging anak ng Diyos. No? Merong pangako tayong pangahawakan mula sa Panginoon na tayo ay hindi mamamalimos ng tinapay, na tayo ay hindi magugutom. Hindi natin po problemahin ang pagkain. Pero sana naman po kapag tayo ay kumakain at nabubusog, no? O bago pa man tayo kumain, ay matuto tayo una magpasalamat sa Panginoon sa ating mga tinatanggap at isipin din natin yung mga kakilala natin tao, maaaring kamag-anak, kaibigan, o kakilala na naiisip mong sumasala sa oras ng pagkain. O, bahagi rin natin maging bahagi rin sana ng panalangin natin at ng pagkilos o ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Paano natin sila mapapagpala sa pamamagitan ng pagkain. So muli, salamat po sa inyong maikling pakikinig sa akin. Muli, ako po si Pastor Ricky Lorenzo ng Kanlubang Christian Congregation.